Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang kasong physical injuries. Ang kasong physical injuries or physical na pinsala ay karaniwang kaso na nagaganap dito sa Pilipinas. Hindi pa kasama rito yung mga kasong may pananakit gaya ng child abuse o yung pananakit ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae at iba pang mga uri ng pananakit. Isa sa mahalagang dapat malaman para matukoy na ang isang kaso ng pananakit ay yung papasok sa physical injuries na nakasaad sa Revised Penal Code. Kailangan nating malaman kung ano ba ang intensyon ng nanakit. Dapat sa nangyaring krimen, ang intensyon ng pananakit o intensyon na pananakit ang siyang nangingibabaw. Hindi dapat kasama yung intensyon na pagpatay, sapagkat kapag ang nangingibabaw ay yung intensyong pumatay, maaaring pumasok ang krimen sa kaso na murder or homicide sa stage na frustrated or attempted. Hindi na ito physical injuries. Ang physical injury, pananakit, or physical na pinsala ay tumutukoy sa pagkasira ng physical na kondisyon ng isang tao. Kasama rito ang anumang pinsala na nangyayari sa katawan ng tao, kalusugan o physical na kalagayan ng isang tao na nakakaapekto sa kanyang normal na gawain o pang-araw-araw na ginagawa. Kabilang na dito ang kanyang pagtatrabaho. Base sa batas, ang mga sumusunod ay ang mga elemento ng physical injuries. Number 1, intensyon. Dapat ang intensyon ng may sala ay yung intensyong manakit. Pangalawa ay yung tinatawag na actual injury o actual na pinsala. Sa elemento naman na ito ay dapat mapatunayan na nagtamo talaga na actual na pinsala ang biktima. Ang isa sa importanteng dokumento na pwedeng gamitin para mapatunayan ito ay yung tinatawag na medical certificate o pagpapatunay ng isang doktor o lisensyadong doktor na ang biktima ay nagtamo ng pinsala. Pangatlo sa elemento ay yung tinatawag na causation or yung sanhi. Ibig sabihin lang dito na yung injury or pinsala na natamo ng biktima ay directly related doon sa aksyon na ginawa ng salarin. Pang-apat sa elemento ay yung pagkakakilanlan sa may sala. Dapat alam ng biktima or meron siyang mga ebidensya na magpapatunay ng pagkakakilanlan ng taong nakagawa sa kanya ng pananakit. Ngayon, isa-isahin na natin ang mga krimen na kapaloob sa Revised Penal Code patungkol sa physical injuries. Number 1 ay yung tinatawag na mutilation. Ano ba yung mutilation? Ang mutilation ay yung pagputol ng ari or sexual na organ ng isang tao. Pwedeng totally or partially na naputol. Ang penalty sa kasong ito ay maaaring makulong ang may sala ng habang buhay na pagkabilanggo. Ngayon, kung ang pinutol naman ay hindi sexual organ, subalit ibang parte ng katawan ng tao, ang penalty pwedeng makaharap ng may sala ay pwede siyang mabilanggo ng may 6 years hanggang 12 years. Pangalawa sa physical injury, yung tinatawag na serious physical injuries. Kapag ang biktima ay nabaliw, naging imbecile, naging impotent or nabulag, ang nagkasala ay maaaring mabilanggo ng may 6 na taon hanggang 12 taon. Kung ang biktima naman ay hindi na makapagsalita, hindi na makarinig, hindi na makalasa, o hindi na makaamoy, o ang isang parte ng kanyang mata ay nabulag na, o nawalan siya ng isang kamay o binte, at hindi na niya magawa ang kanyang trabaho na palagi niyang ginagawa, or na-deform ang anumang parte ng kanyang katawan, at ang pagpapagaling ay aabutin ng 90 araw, ang taong nagkasala ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan
hanggang 6 na taon. Sa mga nabanggit ko na physical injuries na yan, kapag ang biktima ay anak, magulang, mga apo or ascendants, or ibang tao, pero may sirkumstansya gaya ng sa murder, ang nagkasala ay papatawan ng pinakamataas na penalty sa nabanggit ko. Sa serious physical injury, ito lamang ang dapat nating tandaan. Kapag ang biktima ay nangangailangan ng pagpapagaling o hindi siya makapagtrabaho na aabutin ng mahigit sa 90 araw, ang kaso na ito ay papasok na sa serious physical injury. Kabilang sa serious physical injury ay yung tinatawag na administering of injurious substances and beverages. Sa kaso na ito ay dapat walang intensyon ang may sala. Ang ginawa lang niya ay parang pinainom ng injurious substances ang biktima. Or sinamantala niya ang kahinaan ng pag-iisip ng biktima at gumamit siya ng mga panghikayat para mapainom ang biktima. So, sa mga kaso na yan, kung ano ang penalty sa serious physical injury, ganun din ang ipapataw sa kaso na ito. Ngayon, dumako na tayo sa less serious physical injury. Ang kaso naman na ito ay kapag ang biktima ay kailangang magpagaling or hindi siya makapagtrabaho sa loob ng 10 araw pero hindi lalampas sa 90 days, ang kaso na yan ay papasok na sa less serious physical injuries. Ang penalty sa less serious physical injury ay maaaring pagkakakulong ng may 1 buwan hanggang sa 6 na buwan. Sa less serious physical injury, kung ang biktima ay magulang, ninuno, teachers, o person in authority, ang may sala ay maaaring mabilanggo ng may 6 na buwan hanggang 6 na taon. Tandaan natin, kapag sa person in authority na commit ang offense, dapat hindi ito papasok sa kasong assault. Sapagkat kung assault na ito ay ibang kaso na po ito, maaaring pumasok ito sa direct assault. So, para hindi po ulit malito, sa less serious physical injury, ang dapat lang natin tandaan yung araw ng pagpapagaling na gagawin ng biktima. Dapat ang pagpapagaling niya ay hindi bababa sa 10 days at hindi rin tataas sa 90 days. Sunod naman ay yung tinatawag na slight physical injury. Sa kaso naman ng slight physical injury, dapat ang biktima ay kailangan magpagaling o hindi dapat siya makapagtrabaho sa loob ng 1 araw pero hindi tataas sa 9 na araw. So yan po yung mga kaso na kapaloob sa physical injuries sa revised penal code natin. So kung makikita natin, napaka-importante talaga ng medical certificate. Kasi sa medical certificate, dito natin malalaman kung hanggang kailan magpapagaling ang biktima. Or kung kailan, or kung hanggang kailan siya hindi makakapagtrabaho o magagawa ang mga normal niyang ginagawa. Ito naman yung mga importanteng dapat nating malaman sa physical injury. Sa physical injury, pwedeng maging defense ng akusado or may sala, yan tinatawag na self-defense. Pwede niyang patunayan dito na kaya niya nagawa ang pananakit ay dahil pinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Isa rin sa importanteng malaman yung mga mitigating and aggravating circumstances. Ito kasi yung mga factor na nakakadagdag sa penalty na pwedeng ipataw sa may sala. Halimbawa dito ay kung ang may sala ay nakainom or nakagamit ng pinagbabawal na gamot, maaaring ang nagkasala ay patawan ng mas mabigat na parusa. Sa dako na ito ay pag-usapan naman natin yung isa sa mga kaso na nadesisyonan ng Korte Suprema. Ito yung kaso ni Ruego versus People of the Philippines.
May 3, 2021. Sa kaso na ito ay pinag-uusapan kung yung pagkatanggal ba ng ngipin ay mako-consider na deformity sa katawan ng tao. And then kapag may deformity na pag-usapan natin kanina, ang dapat ikaso ay serious physical injury. Ayon sa Supreme Court, ang physical injury contemplated by physical deformity, ito yung deformity na kung saan nabago ang physical appearance ng isang tao. Kung ang pag-uusapan ay ang pagkawala ng ngipin, pwede itong maging serious physical injury. Kung ang pagkaputol o pagkatanggal ng ngipin ay magkakos ng deformity sa katawan ng tao. Pero kung ang pagkatanggal ng ngipin ay pwede naman mapalitan ng isang artificial para mabalik ang dating kalagayan ng mukha ng isang tao, ay hindi na ito papasok sa serious physical injury. Sa makatwid, ang pagdetermine kung ito ba ay serious physical injury or less serious physical injury ay nakadepende sa mga sirkumstansya, or ito yung tinatawag na case-to-case basis. So yun lamang po sa video na ito. Sana marami kayong natutunan. Kung meron kayong mga katanungan about sa video o kung ano ba ang physical injuries na hindi ko natackle sa video na to, ay maaari nyo i-comment sa comment section. At gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para masagot ang lahat ng mga katanungan na yan. Salamat po.